Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual fund, insurance at real estate, naikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Magandang umaga mga kapuso at welcome muli sa isa na namang bagong episode ng Pesos and Cents. Noong episode 1, maalala nyo, pinag-usapan natin na stock market, kung ano ito at kung paano tayo pwedeng kumita dito. Sana naman, marami sa inyong naiganyong mag-invest sa stock market at dahil dito, sana kumita kayo. This week, muli tayong babalik sa stock market. Titignan natin ang dalawang mindset sa pag-i-invest dito, ang short-term at long-term investing. Ang short-term investing ay minsan tinatawag ring market timing. Bibili ka ng stocks at a certain price, hihintayin mo itong gumalaw either pataas o pababa, tapos magbebenta ka. Dahil napakabilis ng pagbago ng presyo ng stocks, pwede kang kumita overnight. Pero gaya ng ibang investments with very attractive returns, may high risk itong kasama. Tandaan natin, lahat ng market timing nalulugi at some point. Because of this, hindi ka dapat basta-bastang pumapasok dito. Ano nga naman ba ang kailangan bago pumasok sa market timing? Time. Sa short-term trading, kailangan mo mag-boost ng oras para ma-monitor ang pagtaas at pagbaba ng mga stocks na napili mo on a daily basis. 9 a.m. to 1 p.m. ang trading hours dito sa Pilipinas. At bilang isang trader, the more time you spend during these hours monitoring your stocks, the better it is for you. Para naman alam mo kung yung mga binili mo ay umaakyat o bumababa. Knowledge. First of all, dapat kilala mo ang iyong sarili. Bago ka sumabak sa stock trading, siguraduhin kaya mong harapin ang up and downs nito. Dapat kaya mong hindi magpadala sa emosyon when doing trading decisions. Hindi ka dapat nagpapanik kapag nalalaglag ang presyo at hindi ka rin dapat maging greedy kapag lumilipad naman ito. Ang decision making mo dapat based sa iyong investment strategy. Kailangan rin na alam mo ang iba't ibang factors that might cause a stock to rise or fall, tulad ng current events, interest rates, investor sentiments, or even the weather. Isang halimbawa ay ang pagpapalit ng presidente ng isang kumpanya. Kung maganda ang reputasyon ng bagong presidente, maaring tumaas ang presyo ng stocks nito. Pero maaari ring bumaba kung sa mata ng tao ay mas magaling yung naunang presidente kesa sa pumapalit. Good morning mga kapuso. Ngayon, today pag-uusapan natin ng short-term at long-term trading. Bilang panimula, kasama natin ang isa sa mga medyo sikat na short-term traders dito sa Pilipinas, si Mr. Miko Sayo. Good morning, Miko, and thank you for joining us today dito sa Pesos and Cents. Good morning, Aya. It's an honor. For people who don't know you, could you tell them about your website? The website is chupitero.com. It's basically, it's an analysis of the Philippine stock market. Meron akong mga educational materials doon na pwede nilang basahin. Now, yung term na chupitero, no? Pag nasa stock market ka, madalas marinig yan eh. So, ano ba talaga ibig sabihin ng chupitero? A short-term trader. No, kung ikaw yung isang tao na nagtitrade sa stock market, tapos nagba-buy and sell ka, let's say, within the day or within a few days, then ang tawag sa'yo ay chupitero. Unlike a long-term investor na siguro parang gagawin niyang alkansya yung stock market, di ba? Yung chupitero naman, how he makes money is, magtitrade siya ng isang stock. Or kunyari, let's say, out of 10 trades na ginawa niya, hopefully, kikita siya 7 or 6 times out of dun sa 10 trades na binili niya. So, Miko, based sa sinabi mo, ibig sabihin yan, hindi mo na tinitignan yung long-term, kumbaga, business outlook ng pinapasukan mo. Tama ba yun pag sinasabing chupitero ka? Mas maganda nga yung wala ka totaling alam. Tinitingnan mo lang yung talagang presyo. Kung paano gumalaw yung presyo at ititrade mo yung stock based dun sa ano yung ginagawa ng presyo. Di ba ngayon, lahat nag-uusap Greece, lahat nag-uusap US default. Pag chupitero ka ba, do you pay attention to those things? Sa totoo lang, ako nga, ginagawa ko, para totally wala akong bias sa market. Hindi ako nagbabasa ng dyaryo at Talaga all. hindi ka nagbabasa ng dyaryo? Nagbabasa ako during weekends. Iniipon ko lahat ng dyaryo for the last 5-6 days. Binabasa ko siya pag Sabado. Because so that wala ako totaling bias. So kung pag may nakita akong magandang chart at maganda yung galaw niya sa merkado, I just buy it, whatever it is. Diba? Or
Pag pangit yung galaw niya, I just sell it. Can you do anything else or dapat ba, kumbaga, nakatutok ka talaga dun sa market? Ay, oo, definitely, kung gusto mong maging chupitero or gusto mong maging short-term trader, hindi pwedeng may day job ka. Mahihirapan kang mag-trade kung may day job ka. Kasi the market can turn anytime. Pwedeng mahina ngayon, biglang lumalakas naman. Pwedeng napakalakas ngayon, after a few hours, biglang humihina naman. Ano pa ba yung kailangang skills na i-develop pag magchuchupita ka? Definitely, kailangan matuto sila mag-technical analysis, di ba? And importante rin nga pala yung pagbabasa ng psychology ng market, di ba? Siyempre, ang chupitero, gusto niyang pasukan pag hindi pa pumapasok karamihan ng mga tao. Pag nandyan na lahat ng tao sa isang stock, normally, hindi na siya umakyat. Now, speaking of that, yung psychology, di ba ngayon yung market natin medyo sideways, yung akyat pa ba, akyat pa ba, akyat pa ba? Is this a good time para maging chupitero? Yeah. This is actually a medyo a chupiteros market to, no? For you to make money in this kind of market, kailangan medyo parang magulang ka, no? Okay. Parang bumibili ka pag natatakot lahat, and nagbebenta ka pag medyo confident lahat pumasok. Ganun ba talaga kadali kumita dyan? Or, for someone nga na gustong simulan yan, what's the most important thing they should keep in mind? When you're a short-term trader, hindi ka tinatamaan ng malaki. You don't lose a lot of money. Why? Because konting baba lang ng stock, dapat binebenta mo na rin kaagad. Unlike a long-term trader, na kahit bumababa yung stock, bili pa rin siya ng bili or hinahawakan lang niya kung ano yung binili niya sa taas. Which, kung minsan, pwedeng maging medyo disaster yon. Why do you do it also? Is it all just about the money or do you get a certain amount of excitement pag pinapanood mo yung shares na umaakyat at bumababa? Ako naging chupitero nga ako before kasi medyo conservative ako in my ways. I don't want to lose a lot of money, no? For example. So, pag chupitero ka, mas maliit yung risk mo compared sa long-term investing. No? Kasi pag long-term investing, hindi mo alam what's gonna happen 5, 10 years from now, di ba? Parang it's like sumusugal ka ngayon, not knowing what's gonna happen 5 or 10 years from now, for example. But mas malaki yung chance mo na alam mo kung ano yung mangyayari by tomorrow. Di ba? So mas madali mo i-forecast yung prices kung ano yung mangyayari tomorrow as compared kung ano mangyayari 5 years from now. No? And pag chupitero ka, limited yung risk mo. So that's why naging chupitero ako. Medyo kakaiba yun because most people, pag sinabing chupitero, high-risk player yan. Okay, so thank you again, Miko. Now, for everyone, if you have any questions or concerns regarding yung pinag-usapan namin with Mr. Miko Sayo or anything about the stock market in general, please feel free to send it sa Facebook page namin. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Pesos and Cents. Ano yung pinakamagandang advice na maibibigay nyo for someone who is on the fence, kumbaga nag-iisip kung papasok dito or hindi?